Bawal kang pumunta kahit saan nang walang pahintulot ko. Mahigpit na hinila ni Albert ang kamay ni Lorraine. Bitawan mo ko. Malapit na tayong maghiwalay. Gusto mo bang guluhin kita ulit sa paghila mo sa akin ng ganito? Galit itong tiningnan ni Lorraine. Lorraine, gusto mo lang maakit ang atensyon ko. Sabi ni Albert na mukhang alam ang lahat. Ang tuso mo talaga. Kumabit ka ba sa ibang lalaki bago tayo ikasal? Matagal mo na akong niloloko. At palagi kang kumikilos na parang inosente at mapagmahal na babae. Kahit anong tingin ni Albert, kina Lorraine at Kobe, puot lang ang nararamdaman niya. Malungkot na tumingin si Lorraine sa mukha ni Albert. Paulit-ulit nitong sinasabi na manloloko siya. Pero kailan ba nito inamin na asawa siya nito? Hindi niya nakalimutan na kinaladkad siya nito sa attorney para sa diborsyo ngayon. Habang iniisip niya yon, mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Well, paano naman ako maihahambing sa'yo? May asawa ka sa bahay at may mistress ka sa labas. Tama na, Lorraine. Tunay kaming nagmamahalan ni Cherry. At isa kang hindi mapakaling babae na kumakabit kahit kaninong lalaki. Lumapit si Albert kay Lorraine at hinila ito palayo kay Kobe. Hanggat hindi pa tayo naghihiwalay, dapat mong tuparin ang iyong tungkulin bilang asawa ko. Kahit ayaw niya sa babaeng ito, hindi niya ito papayagang makipagrelasyon sa ibang lalaki. Albert, ang tinatawag mo bang tungkulin ko ay ang panoorin ka kasama ang kabit mo. At dapat ba akong pumalakpak para sa'yo? At bilang pinakamalaking hadlang sa buhay pag-ibig mo, kailangan kong maglaan ng puwang para sa'yo. Sa sobrang galit ni Lorraine, gusto niya itong sampalin. Hindi niya kailanman nasabi sa lalaking ito ang masasamang salita. Gayunpaman, mabilis na hinawakan ni Albert ang kamay ni Lorraine bago siya nito sampalin. Lorraine, pinalampas na kita minsan. Huwag mong isipin na hahayaan kong magkaroon ng pangalawang pagkakataon na tamaan ako. Huwag mong ipilit. Itinulak niya ito ng malakas at muntik nang bumagsak. Ngunit sa kabutihang palad ay nasalo ito ni Kobe sa tamang oras. Albert, sobra na ang ginagawa mo. Mahigpit na niyakap ni Kobe si Lorraine. Kung alam lang niyang magiging malungkot si Lorraine pagkatapos ikasal kay Albert, sa simula pa lang, sana ay hindi niya na ito pinakawalan. Galit na tumingin si Albert kay Kobe. Bro, huwag mong kalimutan kung sino ka. Kung hindi ako hihiwalayan ni Lorraine balang araw, asawa ko pa rin siya. Tinawag niyang kapatid si Kobe sa unang pagkakataon. Pinaalala niya kay Kobe ang kanyang pagkakakilanlan. Sa pamilya Torres, hindi papayagang mangyari ang mga ganitong iskandalo. At hindi rin ito papayagan ng kanilang mga magulang. Kapag nalantad ang balita na labis ang pag-aalala ni Kobe kay Lorraine, si Lorraine lang ang mas masasaktan. Naawa si Kobe kay Lorraine. Wala siyang choice kundi ang bumitaw. Albert, kung nakita mo siya sa aking mga bisig, yun ay dahil lubha siyang nasugatan. Mabait na babae si Lorraine. Hindi siya katulad ng iniisip mo. Ang pag-ibig ko sa kanya ay walang kapalit. Pero malinaw kong sasabihin sa'yo. Hanggat payag si Lorraine na makasama ako, ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Hindi itinago ni Kobe ang kanyang nararamdaman para kay Lorraine. Lalong hindi mapakali si Albert sa narinig. Nang makita ang kalagayan ni Albert, muling nagsalita si Kobe. Napakabait na babae ni Lorraine. Baka dumating ang isang araw na pagsisihan mo ang lahat ng ginawa mo sa kanya. Naniniwala ako na hindi darating ang araw na yon. Pero ngayon, umalis ka na. Hindi ko pa siya hinihiwalayan. Ako pa rin ang asawa niya. Nakaramdam ng inis si Albert
nang makita niyang labis na inaalagaan ni Kobe si Loreen. Napatingin si Kobe sa kanyang pinakamamahal na babae at hindi niya matiis na malayo dito. Gayunpaman, gaano man karaming bagay ang ginawa niya, hindi ito makatwiran dahil hindi niya ito asawa. Wala siyang choice kundi ibigay ang babae kay Albert at umalis na may malalim na pagmamahal. Pagkaalis ni Kobe, tinitigan ni Albert si Loreen. Tingnan natin kung gaano katigas ang ulo mo. Binuhat niya si Loreen at inihiga pabalik sa kama. Naisip niya na pagkatapos gumaling ni Loreen, kailangan niyang kunin ang loob nito para matapos ang diborsyo sa lalong madaling panahon. Marahil ay natatakot din siya sa isang bagay na tulad ng sinabi ni Kobe na pagsisisihan niya ito sa hinaharap. Hanggat nasa piling niya ang babaeng ito, maaaring maapektuhan ang kanyang kalooban. Kailangan niyang alisin ang babaeng ito sa buhay niya sa lalong madaling panahon. Pagkadating ni Albert, kaagad na binigyan ng atensyon ng ospital si Loreen. Hindi nagtagal at pumasok ang bagong nurse para gamutin ang sugat ni Loreen. Dumating din ang doktor na siyang pangunahing surgeon ni Loreen para tingnan ang sugat nito. Matapos ang masusing paggagamot kay Loreen, nakatulog ito ng mahimbing. Hindi nagtagal at dumating na rin si Cherry. Nang makita niyang inaalagaan ni Albert si Loreen, ay agad na napuot ang kanyang mga mata. Ginawa niya ang napakaraming paraan para magalit si Albert kay Loreen. Bakit pa nito inaalagaan si Loreen? Siguradong sinadya ito ni Loreen. Tiningnan niya ng masama si Loreen. Ngunit ang kanyang puot ay agad na napalitan ng peking pag-aalala. Albert, nag-alala ako. Dali-dali akong nagtungo dito nang mabalitaan kong nasugatan si Loreen. Natutuwa akong makitang maayos na siya. Umupo si Cherry sa gilid ng kama ni Loreen at sa pilitang pumatak ang luha. Cherry, huwag ka masyadong mabait. Siya ang gumawa nito sa sarili niya. Pinakiusapan niya si Cherry na bantayan si Loreen. Cherry, tulungan mo akong tingnan siya. Kakausapin ko lang ang doktor. Matapos magsalita, agad na lumabas ng ward si Albert. Kaagad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cherry. Lumapit siya kay Loreen at ginising ito. Hoy, bakit hindi ka nalang matulog hanggang mamatay? Nagising si Loreen sa sobrang sakit. Iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niyang tinorn off ni Cherry ang drip. At ang kanyang dugo ay umagos pabalik sa tubo. Agad niyang hinugot ang karayom sa kamay niya. Malamig na suminghal si Cherry. Gusto niyang maubusan ng dugo ang babaeng ito. Balita ko na bangga ka ng kotse. Sinadya mo ba? Sa ganitong paraan, maaakit mo ang atensyon ni Albert para mag-guilty. Para hindi kanya hiwalayan, hindi ba? Hinawakan ni Cherry sa balikat si Loreen at sinubukan niya itong itulak sa sahig. Gayunpaman, buong lakas na humawak si Loreen sa kama para hindi siya malaglag. Ngumisi si Loreen. Sa tingin mo ba may pakialam pa ako sa kanya? Huwag kang mag-alala. Hihiwalayan ko siya bago ako mamatay. At ayokong mabanggit na ako ang namatay niyang asawa. Kahit pakasalan mo siya sa hinaharap, maituturing ka pa ring isang may bahay at isang daga na lumabas sa kanyang lungga. Sinabi ni Loreen ang bawat salita nang walang pakialam. How dare you say na isa akong daga? Galit na galit si Cherry na umupo sa harapan ni Loreen. Dinuro niya ang mukha nito sa galit at sinabing, nagseselos ka ba dahil makakasama ko na si Albert? Tingnan mo kung ano ito. Ngumiti si Cherry at inilabas ang puting box sa bag niya. Folic acid ito. Inutusan ako ni Albert na magpareseta nito sa doktor. Naghahanda na kami ni Albert para magkaanak. Sa mundong ito, hindi ka qualified na ipanganak ang anak ni Albert. Kaya ang bastardo mong anak ay nilinis na parang basura.
Napakamalas ng anak mo dahil ang kanyang ina ay isang patutot. Tumahimik ka. Namutla ang mukha ni Loreen sa galit. Ang kanyang anak ay hindi man lang naisilang sa mundong ito. Wala itong kasalanan. Bakit hindi na lang ito pabayaan ng mga taong ito? Kahit namatay na ito, tinatapakan pa rin nila ito ng masasamang salita. Natauhan si Loreen sa matalim na mga mata. Ang babaeng ito ay isa sa mga taong pumatay sa kanyang anak. Ipaghihiganti niya ang namatay niyang anak. Galit siyang bumangon sa kama. Gusto niyang sakalin si Cherry upang matikman ang sakit ng kamatayan. Natakot si Cherry nang makitang desperado si Loreen, kaya agad siyang umiwas. Sobrang lakas ng pwersa ni Loreen, pero hindi niya naabutan si Cherry. Bigla siyang nawala ng balanse at nabalian ang kanyang bukong-bukong. Loreen, anong ginagawa mo? Nang sandaling iyon, bumukas ang pinto. Lumantad si Albert na nakatayo sa may pintuan at nakita niya si Loreen na galit na galit. Mabilis na sumugod si Cherry nang makita si Albert. Albert, gusto niya akong patayin. Sigaw ni Cherry at tumakbo sa yakap ni Albert na nanginginig ang mga balikat at nagpapaawa. Anong nangyayari dito? Sa kasamaang palad, pinabura ni Albert si Cherry. Inaliw niya ang babae sa kanyang mga bisig at mahinang tinapik sa likod. Nilingon ni Cherry ang kanyang ulo at matagumpay na ngumiti kay Loreen. At pagkatapos ay agad na nabago ang hitsura sa kakilakilabot na ekspresyon at sinabing, Albert, natatakot lang ako na baka may mangyari sa kanya. Kaya sinabi ko na kung magigising siya, isusuko na kita. Nakiusap ako sa kanya na gumising siya. Pagkasabi noon ay umiyak siya. At nagising siya nang marinig ako. Bumangon siya sa kama at sinubukan akong bugbugin. Sinabihan niya akong masamang babae at isang dagang nagtatago sa lungga. Sinabi niya rin na hindi ako karapat-dapat para sa'yo dahil ikaw at siya ang nakatadhana para sa isa't isa. Albert, tulungan mo ko. Sobrang nakakatakot na siya. Medyo nag-alinlangan si Albert nang mapakinggan ang sinabi ni Cherry. Sasabihin ba talaga ni Loreen na para sila sa isa't isa? Alam niya na gusto na siya nitong hiwalayan. Lumipat ang kanyang mga mata mula kay Cherry patungo kay Loreen. Humahagulhol ng iyak si Cherry. Pero ang kamay ni Loreen ay namamaga at may namumuong dugo sa pulso nito. Napakaputla ng labi nito at halos wala ng kulay ang mukha. Hindi niya napansin na napakapayat na ni Loreen. Nag-alinlangan si Albert. Mapapatay kaya ni Loreen si Cherry sa ganitong kondisyon? Loreen, sinabi mo ba talaga yan kay Cherry? Sinubukan niyang kumpirmahin ang isang bagay kay Loreen sa unang pagkakataon. Nagpanik si Cherry ng sandaling yon. Dati, naniniwala si Albert sa lahat ng sinasabi niya. Pero bakit ngayon, tinatanong niya ang babaeng ito? Albert, hindi ka ba naniniwala sa akin? Huwag mong kalimutan na pinakasalan ka niya dahil sakim siya sa yaman. Alam niyang magkasintahan tayo at dumating siya para paghiwalayin tayo. Kung tutuusin, siya ang walang hiyang mistress. Paulit-ulit na siniraan ni Cherry si Loreen. Natatakot siya na baka hindi na siya paniwalaan ni Albert. Tiningnan niya ng masama si Loreen. Paano naging kalmado ang babaeng ito? Tama na, mariing sabi ni Albert nang marinig ang mga akusasyon ni Cherry. Mas lalo siyang hindi naging komportable. Hindi siya naniniwala sa puso niya na muli siyang magugustuhan ni Loreen. Umalis ka na muna, Cherry. Magkita tayo mamayang gabi. Ang sinabi ni Albert ay labis na ikinalungkot ni Cherry. Ngunit ganun pa man, hindi siya naglakas ng loob na ipakita ito.
Umalis na lamang siya, gaya ng sinabi nito. Pagkaalis ni Cherry, mabilis na naglakad si Albert palapit kay Lorraine. Sabihin mo sa akin, totoo ba ang sinabi ni Cherry? Bagamat sabik siyang malaman ang sagot, idinagdag niya ang salitang, alam kong nagpapanggap ka lang. Ang totoo, ayaw mo kong hiwalayan, hindi ba? Nagpapanggap ka sa harap ko at nagsasabi ka ng totoo sa harap ni Cherry, hindi ba? Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya, pero ayaw niya itong itanggi ni Lorraine. Ngumisi si Lorraine at muling humiga sa kama. Isinuko na niya si Albert. Alam niyang hindi siya nito paniniwalaan. Kung wala ng pag-asa, hindi siya magiging desperado. Nakaratay siya ngayon sa ospital at may mga sugat ang kanyang buong katawan. At hindi niya maikukumpara ang sira niyang katawan sa mga luha ni Cherry. Ano man ang isipin mo, wala na akong masasabi. Isipin mo na lang na nagpapanggap ako sa harapan mo. Mas mabuti sigurong umalis ka na lang at ihanda mo ang mga dokumento para sa hiwalayan natin. Kapag gumaling na ako, pupunta ako sa abogado para kunin ang mga dokumento. At wala na akong pakialam sa iyo pagkatapos nito. Galit na inihagis ni Albert ang tubig sa tabi ng kama. Pakiramdam niya ay nabasag ang kanyang katawan, tulad ng basong ito. Gusto mo bang paalisin ako? Lorraine, sinabi ko sa iyo, kahit malapit na mangyari ang diborsyo, ako pa rin ang magdidesisyon kung kailan ito dapat mangyari. Wala kang karapatang magdesisyon. Nang makita niya ang walang pakialam na tingin ni Lorraine, kumirot ang kanyang puso. Humakbang siya palapit dito at idiniin ito sa kama. Idiniin niya ang mga kamay nito sa unan, kaya wala itong pagkakataong makagalaw. Ngumiti siya ng masama. Lorraine, it seems you really don't behave yourself. Ako ang magdidesisyon kung ano ang relasyon natin. Ngayon, gusto kitang parusahan ng konti at ipaalam sa iyo kung ano ang iyong tungkulin. Nakita ni Lorraine ang pagnanasa sa mga mata ni Albert at gusto niyang lumaban. Ngunit nanghihina ang kanyang katawan at halos naubos ang kanyang lakas nang makipag-away siya kay Cherry kanina. Nang sandaling ito, kahit gusto niyang lumaban, wala siyang kapangyarihan. Hinayaan niya si Albert na buksan ang kanyang damit at isang matigas na bagay ang dumikit sa balat niya. Napakainit ng bagay na yun at napakapanganib. Nanlumo si Albert nang makitang hindi man lang ito lumalaban. Nais niyang makipagtalik dito para mapatunayan na pag-aari niya ito. Nagustuhan man siya ni Kobe, siya pa rin si Mrs. Torres. Humiga siya sa kama at hinintay niyang sitahin siya nito. Hindi niya dapat ituon ang mga mata sa iba. Napalingon si Lorraine nang hindi tumitingin sa kanya. Pagdikit ni Albert, naramdaman niya ang mamasa-masa at mainit na sensasyon. Wala siyang ginawang kahit konting foreplay. Ano ito? Ibinaba niya ang kanyang ulo nang may kahina-hinala at nakita niyang tumutulo ang dugo mula dito. Napansin ni Albert na pawis ang mukha ni Lorraine sa sakit. Pero hindi ito umiimik o dumadaing. Napamura si Albert. Gusto mo bang mamatay? Oo, mas maganda kung mamamatay ako. Hindi na kita kailangan pang makita kapag namatay ako. Kung mamamatay ako, hindi ko na kailangan pang makipagtalo sa'yo. Nanginginig ang boses ni Lorraine sa sakit. Napakalinaw ng mga salitang sinabi niya. Gumamit siya ng matinding puwersa upang makapagsalita. Sa akin ang buhay mo. Hindi ka pwedeng mamatay. Galit na bumangon si Albert. Nagbihi siya at agad na lumabas. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang sinabi ni Lorraine. Nang sandaling ito, sa wakas ay inamin niya na siya ay nagpanik. Hindi niya gustong mamatay ang babaeng ito.
Nang makita niya ang napakaraming dugo na umaagos sa ilalim ng katawan nito, naisip niya kung gaano nasira ang katawan nito at siguradong hindi niya ito hahayaang masaktan muli. Habang nakahiga si Loreen sa hospital bed, dinaman niya ang pagdurugo sa ilalim ng kanyang katawan at isang desperadong ngiti ang lumabas sa kanyang bibig. Minahal niya ang lalaking ito sa loob ng maraming taon. Nakaukit ito sa puso niya, pero paulit-ulit siya nitong sinasaktan. Napakatanga niya. Sinumpa ni Loreen ang sarili. May gumalaw sa ilalim ng unan niya at tumunog ang kanyang cellphone. Siya ay tulad ng isang talunan ngayon. May magpapadala pa ba sa kanya ng mensahe? Halos gamitin niya ang kanyang buong lakas upang mailabas ang kanyang telepono sa unan. Nakita niya ang isang mensahe na lumiwanag sa screen. Pagbasa niya sa mensahe, bahagya siyang napangiti. Baka sakaling magbago ang kapalaran niya. Matapos makita si Albert, agad na sumugod ang mga doktor at nakita nila si Loreen na namimilipit sa sakit. Nasa ilalim ng kama ang kanyang telepono, ngunit walang nakakita. Nang makitang dinudugo si Loreen, nagmamadali itong itinulak ng mga doktor at nurse sa operating room. Tumayo si Albert sa labas ng operating room at umaasang walang mangyayaring masama kay Loreen. Hindi nagtagal, lumabas ang doktor na may hawak na operation agreement. Nang makita ni Albert ang katagang hysterectomy, kaagad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ano ito? Anong nangyayari sa kanya? Hinawakan ni Albert ang kuwelyo ng doktor at halos buhatin niya ito gamit ang kanyang mga kamay. Mr. Torres, huminahon ka muna. Nanginginig na sabi ng doktor. Alam ng lahat na si Albert ay may mabagsik na personalidad at walang sino man ang kayang mag-provoke dito. Mr. Torres, bitawan mo muna ako. Kailangan kong ipaliwanag sa iyo ito ng mabilis para mailigtas ang buhay ni Miss Jones. Sa wakas ay pinakinggan ni Albert ang nag-aalalang salita ng doktor. Nagkaroon ng miscarriage si Miss Jones at hindi siya gumaling ng maayos. Dahil hindi nakipagtulungan si Miss Jones sa huling abortion, malaki ang posibilidad na nasugatan ang kanyang matres. Idagdag pa dito ang kanyang pagkakaaksidente na naging sanhi ng muling pagkasugat ng matres. Lubhang naapektuhan ang kanyang matres. Kung hindi ito aalisin, maaari siyang mamatay. Nang hihinang napasandal si Albert sa pader, sumumpa siya ngayon sa puso niya na hindi na niya ito sasaktan ulit. Alam niya ang ibig sabihin ng utero sa isang babae. Kung ang hysterectomy ay magawa, hindi na ito magiging isang ina. Kapag nagising ito, siguradong kamumuhian siya nito. Natakot si Albert na kamuhian siya ni Loreen. Mr. Torres, bilisan mong magdesisyon. Masyado nang maraming dugo ang nawala kay Miss Jones. Wala nang oras para maantala. Nag-aalalang hinimok siya ng doktor. Tulad ng panghihimok niya kay Loreen na pirmahan ang divorce paper. Kinuha niya ang operation agreement mula sa doktor at isinulat ang kanyang pangalan dito habang nanginginig ang mga kamay. Kunin mo, mariin niyang sabi sa doktor. Agad na bumalik sa operating room ang doktor pagkatapos matanggap ang kasunduan. Sumandal si Albert sa sulok at nanghihinang dumaos-dos sa sahig. Lumabas ang mga doktor pagkatapos ng ilang oras. Walang lakas ng loob si Albert na pumasok at humarap kay Loreen. Naghintay siya ng ilang minuto at humugot ng lakas ng loob na pumasok at humarap dito. Sa kanyang pagpasok, isang walang laman na hospital bed ang nakita niya. Nasaan si Loreen? Thank you guys for listening and watching.